Naaalala ko pa ang eksaktong sandali nang itulak ko paatras ang silya sa aming kusina. Ang puso ko'y kumakabog ng napakalakas na akala ko'y sasabog na sa aking dibdib. Ang maputlang asul na ilaw mula sa screen ng aking laptop ay nagbibigay liwanag sa aking mukha. Habang ang katahimikan sa aming maliit na kusina ay nakabibingi. Sa aking paligid, ang confirmation page ay puno ng 2 plane ticket, round trip papuntang El Nido, Palawan. 2 pasahero, ang 8 taong gulang kong anak na si Miguel Reyes, na mas kilala bilang Migs. At ako, si Julia. Ang pag-click ng mouse sa aking pandinig ay isang deklarasyon, tapos na. Julia. Ang 3 taon ng pamumuhay sa anino ay magwawakas na ngayon. 3 taon na ang nakalipas. Ang asawa kong si Adrian Reyes ay idineklarang patay matapos ang isang walang katuturang aksidente sa isang business trip. Isang ferry na lumubog sa gitna ng bagyo. Walang bangkay. Isang mabilis na ulat lamang. At isang death certificate na iniabot sa akin ng isang opisyal na may perpektong ekspresyon nawa. Naaalala ko ang araw na iyon na parang isang peklat na hindi kailanman tumigil sa pananakit. Nakatayo ako sa kusinang ito. Karga si Migs. Nang sabihin sa akin ng nanginginig na katrabaho ni Adrian. Wala na siya. Pasensya na. Napaluhod ako. Pakiramdam ko'y bumuka ang lupa sa ilalim ko at nilamon kami ng buo. Mula noon, namuhay akong parang multo. Minahal ko si Adrian ng buong puso. Sapat para patawarin ang kanyang palaging paglalakbay. Ang mga tawag sa hating gabi. At ang unti-unting panlalamig sa kanyang boses. Sasabihin niyang abala lang siya. Napansamantala lang ito. Na magbabago rin ang lahat. Ngunit sa halip na bumuti, isang araw ay bigla na lang siyang naglaho. Mula noon, isinumpa kong mabubuhay ako para kay Migs. Ibinenta ko ang aming wedding ring para mabayaran ang bahagi ng aming bahay. Nagtrabaho ako ng full-time sa isang lokal na bangko. Bawat libreng sandali ay ginugol ko sa pagpupuno sa puwang na nakikita ko sa mga mata ng aking anak. Hindi gaanong nagtatanong si Migs tungkol sa kanyang ama. Ngunit kapag ginagawa niya, bawat salita ay tila isang punya sa aking puso. Ngayong binili ko ang mga tiket na iyon. Hindi lang ako bumibili ng bakasyon. Bumibili ako ng isang pangako sa sarili kong magpapatuloy. Ngingiti muli. At ituturo kay Migs na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagkawala. Isinara ko ang laptop. Sumandal sa silya. At huminga ng malalim na parang matagal ko nang pinipigilan. Tumakbo si Migs mula sa sala. Ang ngiti niya ay nagliliwanag sa buong mukha niya nang marinig ang salitang i-beach. Yumakap siya sa akin ng mahigpit. Magiging mas masaya ka na doon. Di ba? Mama. Bulong niya. Hindi ako nakasagot. Marahil. Marahil hindi. Ngunit isang bagay ang sigurado ako. Ito ang simula ng panibagong yugto. May panahon na ang buhay ko'y parang kinuha sa isang magazine. Lahat ay perpekto. Si Adrian Reyes ay hindi lang gwapo. Mayroon siyang natural na karisma na nagpapahilig sa mga tao kapag nagsasalita siya. Ang bilis niyang mag-isip ay kayang magpangiti sa akin kahit sa pinakamahirap na araw. Nakatira kami sa Quezon City, kung saan ko siya nakilala noong ako'y 25. Isang junior analyst sa isang bangko sa Makati. Pumasok siya sa branch na may kumpiyansang lakad. Na para bang alam na niya ang bawat sulok ng gusali. Ikinasal kami 1 taon pagkatapos. Noong una, perpekto ang lahat. Mga bigla ang akyat sa mga bundok ng Rizal.
Mga hapunan na may kasamang alak sa ilalim ng mga bituin. Mga road trip sa Tagaytay ng walang dahilan. Si Adrian ay sumisikat sa mundo ng real estate development. Ipinagmamalaki ko siya. Pagkatapos ay dumating si Migs. Ang aming himala. Akala ko iyon na ang sandali kung kailan titino si Adrian. Naipagpapalit niya ang mga late night meeting para sa mga bedtime story. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo siyang naging abala. Palaging naglalakbay para makipagkita sa mga investor. May mga linggo na halos hindi nakikita ni Migs ang kanyang ama maliban sa isang mabilis na halik sa noo sa umaga. Adrian, nalalampasan mo ang pagkabata niya. Sabi ko isang gabi. Habang nangingilid ang luha sa aking mga mata. Niyakap niya ako. Hinalikan ang aking buhok. At ipinangako na pansamantala lang ito. At Diyos ko, kung gaano ko gustong maniwala sa kanya. Hanggang sa araw na hindi na siya bumalik. Noong una, akala ko isa lang ito sa mga biyahe na nakalimutan niyang sabihin. Ngunit sa pagkakataong ito, diretso sa voicemail ang kanyang telepono. Sa loob ng 3 araw, sinabi ko kay Migs, abala lang si tatay. Anak, babalik din siya. Ngunit sa loob ko, isang madilim na pakiramdam ang nagsimulang pumilipit sa aking tiyan. Sa ika-4 na araw, dumating ang tawag. Isang aksidente sa ferry sa Visayas. Malakas na alon. Malalim na dagat. Nawawalang katawan. Hindi na siya na-recover ng mga diver. Gumuho ang mundo ko. Ilang linggo pagkatapos, dumating ang death certificate. Malamig. Opisyal. Naglamay kami para sa isang basyong kabaong dahil walang katawan. Tanging katahimikan na bumalot sa akin. At sa katahimikang iyon, nagtayo ako ng mga pader sa paligid ng aking puso. Sa umaga ng aming flight, nagising si Migs bago pa man sumikat ang araw. Ang kanyang sigla ay nakakahawa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kislap ng pananabik. Sa taxi papuntang Ivey, isinandal ni Migs ang kanyang ulo sa aking balikat. Mama, may halo-halo po ba doon? Tanong niya. Natawa ako. Naman. Anak. Sa gitna ng kaguluhan ng airport, hindi binitawan ni Migs ang kamay ko. Habang naglalakad kami patungo sa gate, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ito ay parang ang aking kaluluwa ay umaabot sa isang hindi kilalang lugar. Sinusubukang alalahanin kung paano mabuhay ng walang takot. Nang walang palaging sakit. Tingnan mo. Mama. Bulong ni Migs habang nakadikit ang mukha sa bintana. Makikita natin ang karagatan mula sa langit. Di ba? Tumango ako. Hindi makapagsalita. Anak. Mula sa itaas, lahat ay nagiging mas malinaw. Ang flight ay puno ngunit kalmado. Si Migs ay nakadungaw sa bintana. Bumubulong. Talagang pupunta na tayo. Mama. Umiti ako. Hinahaplos ang kanyang buhok. Sinabi ko sa sarili ko na ang biyaheng ito ay para iwanan ang nakaraan. Para gumawa ng mga bagong alaala. Para maghilom. Ngunit bigla, napansin kong tumigil si Migs sa pagtingin sa labas. Nakakunot ang kanyang noo. Nakatuon sa isang bagay sa may pasilyo. Mama. Bulong niya. Marahang hinihila ang aking damit. Si tatay yun. Tumigil ang tibok ng puso ko.
Ano nang sabi mo? Anak, tanong ko. Sinusubukang maging kalmado. Itinuro ni Migs ang ilang upuan sa unahan namin. Isang lalaki ang nakaupo. Kausap ang isang batang babae na blonde. Nakasuot siya ng sombrero na tumatakip sa halos buong mukha niya at madilim na salamin. Ngunit may isang bagayang hubog ng kanyang mga balikat. Ang kilos ng kanyang mga kamay habang nagsasalita na sobrang pamilyar. Napalunok ako at pilit na tumawa. Anak, nagkakamali ka lang siguro. Kamukha lang niya. Pero hindi siya iyon. Ngunit pagkatapos ay bahagyang lumingon ang lalaki at nanlamig ang aking tiyan. Nandoon iyon. Ang maliit na peklat sa ilalim mismo ng kanyang panga. Isang peklat na hinalikan ko ng daan-daang beses sa ibang buhay. Mama. Seryoso. Si tatay yun. Jeet ni Megs. Nanlalaki ang mga mata. Hindi ako makahinga. 3 taon kong sinabi sa sarili ko na patay na si Adrian. Ngunit narito ako. Sa isang eroplano papuntang paraiso. Nakatingin sa isang lalaking kamukhang-kamukha ng aking asawa. Maraming magkakamukha. Anak. Sabi ko. Ngunit nanginginig ang boses ko at napansin niya iyon. Sa natitirang bahagi ng biyahe. Pasulyap-sulyap ako. Pinanood ko kung paano niya pinapakinggan ang babae. Kung paano tumatapik ang kanyang mga daliri sa armrest. Tulad ng ginagawa ni Adrian kapag nag-iisip. Sinasabi ko sa sarili ko na imposible ito. Na pinaglalaruan lang ako ng aking kalungkutan. Ngunit sa kaibuturan, isang tinig ang bumulong sa aking isipan, paano kung siya nga talaga? Sinalubong kami ng El Nido ng mainit na sikat ng araw at amoy alat ng dagat. Pagdating sa hotel, binigyan kami ng kwarto sa 2 palapag na may tanawin ng karagatan. Sa pagpasok, napasigaw si Mig sa tuwa. Mama! Tanaw ang dagat. Kitang-kita lahat mula dito. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Migs, lumabas ako sa balkonahe. Ang simoy ng hangin ay malambot. Ipinikit ko ang aking mga mata. At pagkatapos ay may narinig ako. Mga boses. 2 taong nagtatalo sa balkonahe sa ibaba namin. Noong una, malabong bulungan lang. Ngunit pagkatapos ay narinig ko ang kanyang bosesisang boses ng lalaki na puno ng pagkadismaya. May pakialam ka pa ba sa kahit anong bagay na hindi pera? Nanigas ako. Ang tono. Ang ritmo. Ang paraan ng pagdidiin niya sa mga salita kapag galit. Pagkatapos ay isang boses ng babae. Palaban. Ang sumagot, "Wag mo akong simulan. Adrian. Sinabi ko sa'yo mula pa noong una kung ano ang gusto ko. Adrian. Nanghina ang aking mga tuhod. Hindi ito possible." Yumuko ako para sumilip ng hindi nakikita. Nandoon siya. Malapad ang likod. Pamilyar na mga braso. At ang hindi maikakailang paraan ng pagkumpas ng kanyang mga kamay. Wala na ang sombrero at salamin. Walang duda. Si Adrian Reyes. Ang aking asawa. Ang lalaking simboliko kong inilibing 3 taon na ang nakalipas. Ay nakatayo sa ibaba ko. Buhay na buhay. Nakikipagtalo sa ibang babae. Ang unang salpok ko ay tumakbo pababa. Sigawan siya. Humingi ng paliwanag. Ngunit hindi ako makagalaw. Nanatili akong nakatayo. Nanginginig. Nakikinig sa mga pira-pirasong away nila. Sa tingin mo ba ang pagdadala sa akin sa isang murang hotel ay aayos sa lahat? Sigaw ng babae.
4-star hotel ito. Cassandra. Sagot niya. Cassandra. Iyon pala ang pangalan niya. Nakaramdam ako ng matinding sakit, hindi ng pagkawala, kundi ng pagtataksil. Dahan-dahan akong umatras. Tinatakpan ang aking bibig para pigilan ang aking panginginig. Sa loob ng silid, bumulong si Meg sa kanyang pagtulog. Mama! Nilapitan ko siya. Hinaplos ang kanyang buhok. Ilse! Okay lang. Anak! Tulog na. Bumuntong hininga siya. Hindi alam na ang kanyang mundo ay nagbago na magpakailanman. At ganoon din ang sa akin. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Migs, isang halo ng galit at pagkalito ang nagpanatili sa aking gising. Kailangan kong makita siya. Nagsuot ako ng salamin at isang simpleng t-shirt at bumaba sa hotel bar. Ang lugar ay halos walang tao. Isang solo acoustic guitarist ang tumutugtog ng malumanay na ise. At nandoon siya. Si Adrian. Mag-isang nakaupo sa bar. May hawak na baso ng alak. Mukha siyang mas matanda. May mga bagong linya sa paligid ng kanyang mga mata. At isang pagod na aura. Ngunit walang duda. Siya iyon. Umupo ako 2 silya ang layo sa kanan niya. Mabigat na gabi. Sabi ko sa mahinang boses. Lumingon siya. Nagulat. At binigyan ako ng isang pagod na ngiti. Pwede na. Diyos ko. Ang boses na iyon ay tumusok sa akin na parang kutsilyong binalot sa pelus. Gusto mong pag-usapan? Tanong ko. Nagkukunwaring walang interes. Nagkibit balikat si Adrian. Away magkasintahan. Alam mo na iyon. Itinago ko ang nanginginig kong mga kamay sa ilalim ng bar. Hindi niya lang ako maintindihan. Patuloy niya. Akala niya isa lang akong boring na lalaki na sinusubukang magpabata ulit. Baka tama siya. Hindi niya ako nakilala. At ano ang gusto mong makita niya sa'yo? Halos pabulong kong tanong. Mapait siyang tumawa. Na hindi lang ako isang lalaking may pera. Na dumaan ako sa impyerno. Na sinusubukan kong bumawi. Pero walang nakakakita ng buong larawan. Huminto siya. Kalimutan mo na. Ayaw mong marinig ang mga trahedya ko. Magaling akong makinig. Sagot ko. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Bumuntong hininga si Adrian. 3 taon na ang nakalipas. Nawala ang lahat sa akin. Akala ko katapusan na. Kinailangan kong magsimula muli. Iwanan ang maraming bagay. Mga tao. Hindi dahil gusto ko. Pero minsan, kailangan mo lang maglaho. Maglaho. Iyon ang tawag niya sa pag-iwan sa amin. Gusto kong sumigaw, ako ito. Ang asawa mo. Ang ina ng anak mo. Ang babaeng naglamay para sa isang basyong kabaong. Ngunit hindi. Nanatili ako doon. Nakikinig na parang estranghero. Inubos ni Adrian ang kanyang inumin at tumayo. Tiningnan niya ako. Salamat sa pakikinig. Mas madali kang kausap kaysa sa karamihan. Umiti ako ng pilit. Walang anuman. At umalis siya. Kinabukasan. Habang si Migs ay abala sa paggawa ng sandkasto. Narinig ko ang isang sigaw. Si Cassandra. Nakaluhod siya sa tabi ng isang taong bumagsak sa buhangin. Si Adrian. Nakahiga siya. Maputla. Hindi gumagalaw.
Dito ka lang. Anak. Huwag kang aalis. Sigaw ko kay Migs at tumakbo ako. Lumuhod ako sa tabi ni Adrian. Mahina ang kanyang paghinga ngunit may pulso. Gamit ang aking kaalaman sa first aid mula sa isang seminar. Maingat ko siyang inihiga ng maayos at inayos ang kanyang airway. Huminga siya. Bulong ko. Humanap ka ng tulong. Ambulansya. Bilis. Utos ko kay Cassandra. Na tumakbo papalayo. Nanatili ako doon. Nakaluhod sa mainit na buhangin. Hawak ang pulso ng lalaking nagpanggap na patay. Ang lalaking sumira sa mundo ko at ngayon ay inililigtas ko. Umungol siya. Nagmulat ang kanyang mga mata. Julia. Bulong niya. Nanigas ang buong katawan ko. Nakilala niya ako. Sagot ko sa mahinang boses. Ako nga. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong gulat. Takot. At pagsisisi. Dumating ang isang staff ng hotel. Tumayo ako. Tumingin lang sa akin si Adrian. Julia. Pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Hindi dito. Sabi ko nang walang emosyon. Mamayang gabi. 10:00 sa hotel bar. Bumalik ako kay Migs. Na naghihintay. Yakap ang kanyang laruang pala na parang kalasag. Mama. Siya ba? Siya ba talaga? Tanong niya. Lumuhod ako at niyakap siya. Mag-uusap tayo. Anak. Pero sa ngayon, bumalik na tayo sa loob. Nang gabing iyon, dumating ako sa bar 10 minuto bago ang oras. 10:00 eksakto. Pumasok si Adrian. Walang salamin. Walang sombrero. Walang itinatago. May 2 minuto ka para ipaliwanag kung bakit ako naglamay para sa isang basyong kabaong at pinalaki ang anak mo ng mag-isa sa loob ng 3 taon. Sabi ko. Kailangan kong maglaho. Julia. Wala akong ibang pagpipilian. Simula niya. May problema ako. Malaking problema. Yung investment na ginagawa ko. Nangutang ako ng malaking pera sa mga taong hindi nagpapatawad ng pagkakamali. At sa halip na lumapit sa akin. Nagpanggap kang patay? Akala ko. Kung mananatili ako. Malalagay kayo ni Mig sa panganib. Kaya umalis ako. Pinutol ko ang lahat. Binayaran ko ang bawat sentimo. At pagkatapos mong mabayaran, bakit hindi ka bumalik? Tanong ko. Dahil sinira ko na ang lahat. Dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang anak ko. Dahil nakahanap ako ng iba. Si Cassandra. Sabi ko. Nanlalamig ang tiyan. Ang ligtas na buhay na binuo mo habang nagluluksa ako sa isang patay na lalaki. Hindi niya alam ang lahat ng ito. Depensa niya. Sumandal ako. Nanginginig. 3 taon. Adrian. Bawat umaga. Sinusubukan kong huwag masira. Tinuruan ko ang anak natin kung paano magsintas. Sumipa ng bola. Sinabi ko sa kanya ng 1,000 beses na mahal siya ng tatay niya. Kahit hindi ko alam kung humihinga ka pa. Yumuko siya. Kitang-kita ang kahihiyan. Hindi ko deserve ang patawad mo. Alam ko yan. Pero kailangan kong makita kayo. Kailangan kong malaman kung may kahit katiting na pag-asang ayusin ang kahit ano. Tumulo ang luha ko. Pero hindi para sa kanya.
Para sa akin. Hindi mo desisyon kung kailan ka babalik. Sabi ko. Pakiusap. Hayaan mo akong maging tatay niya ulit. Hayaan mo akong kausapin siya. Nagmamakaawa ako. Tiningnan ko siya. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang mga mata ni Mig sa dalampasigan. Bumuntong hininga ako. Bukas. 11:00 ng umaga sa cave ng hotel. Pwede mo siyang makita. Salamat. Sabi niya. Huwag kang magpasalamat sa akin. Sabi ko. Tumatalikod. Hindi ito kapatawaran. Ito ay isang pintong bahagyang nakabukas. At siguraduhin mong hindi mo ito isasara muli. Kinabukasan. Sa cave. Nakita ni Mig si Adrian at natigilan. Dahan-dahan siyang lumapit. Agad na tumayo si Adrian at lumuhod sa harap niya. Hi. Champ. Sabi niya. Nanginginig ang boses. Ako to. Si tatay. Pero. Wala ka na. Sabi ni Migs. Alam ko. Anak. At patawad. Nagkamali ako ng malaki. Nag-alinlangan si Migs. At pagkatapos ay yumakap siya kay Adrian. Isang maliit. Nanginginig. Ngunit totoong yakap. Niyakap siya ni Adrian na parang ayaw na niyang bitawan. Nag-order si Adrian ng pancakes at orange juice para kay Migs. Nagsimulang magtanong si Migs. Saan ka nanggaling? Bakit hindi ka tumawag? Sumagot si Adrian ng matapat ngunit simple. Namiss mo ba ako? Tanong ni Migs. Lumunok si Adrian. Higit sa lahat sa buong mundo. Sapat na iyon. Ngumiti si Migs. Isang malawak na ngiti. Naglakad kaming tatlo sa tabing dagat. Sa isang oras, halos naging normal ang lahat. Isang ama at anak na gumagawa ng sandcastle. Tumatawa. Nang gabing iyon, kumatok si Adrian sa pinto ng aming balkonahe. Pinapasok ko siya. Ang galing niya. Julia. Si Migs. Napakabuting bata. Sabi niya. Kinailangan niyang maging ganyan. Tayong dalawa lang ang meron siya. Alam ko. At patawad. Nandito na ako. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Tiningnan ko siya. Hindi na siya ang lalaking minahal ko. Hindi rin siya ang estranghero sa bar. Kung magiging bahagi ka ng buhay niya. Sabi ko sa wakas. May mga kondisyon. Tatawag ka bago ka dumalaw. Hindi ka mangangako ng hindi mo kayang tuparin. At kung magsisinungaling ka ulit sa kanya, maglalaho ka na ng tuluyan. Tumango siya. May luha sa kanyang mga mata. Pinapangako ko. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo. Adrian. Bumuo ako ng buhay nang wala ka. At ginawa mo ito ng mahusay. Sabi niya. Mas matatag ka ngayon. Kinailangan. Ginawa mong kailangan. Umalis siya ng tahimik. Naiwan ako doon. Nakatingin sa mga alon. Hindi ito isang masayang wakas. Hindi rin ito isang saradong trahedya. Ito ang katotohanan. At sapat na iyon para sa akin. Nang gabing iyon, nang humiga ako sa tabi ni Migs, gumalaw siya sa kanyang pagtulog at bumulong. Mama, masaya naman tayo. Di ba? Hinalikan ko ang kanyang noo at ibinulong sa kanyang buhok. Anak, masaya tayo.
At magiging maayos din tayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Sinabi ko iyon at naniwala ako. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko rin ito. Kung ang pagpapatawad ay isang paglalakbay. Ano sa tingin mo ang unang hakbang na dapat gawin ni Julia para sa sarili niya? At para kay Migs? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong pananaw.